Malamig ang hangin ng gabing iyon. Humahalik sa mga dahon ng punong kahoy ang dilim, tila mga matang nagmamasid sa bawat kaluskos. Sa baryo ng San Felipe, may isang alamat na kinatatakutan ng lahat, ang kwento ng gubat ng aswang. Sinasabing walang sinumang nakapasok doon ang muling nakalabas ng buo. Ngunit ang gabi ay may dalang sigaw ng panibagong pangamba. 3 kabataan ang nawala ng hindi inaasahan, matapos ang isang mapangahas na hamon, ang pumasok sa kagubatan sa gitna ng dilim. Ang buong baryo ay nagtipon-tipon, nanginginig sa takot habang pinapanood ang mga matatandang maihawak na kandila, nagdarasal sa harap ng lumang altar. Si Samuel, isang matapang na mangangaso at kilala sa pagiging matipuno at walang inuurungan, ay nakatayo sa gitna ng nagkakagulong mga tao. May alab sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot kundi sa pangakong hindi siya papayag na hayaang mawala ng ganoon-ganoon lang ang mga kabataan. Ngunit hindi lang siya ang handang sumuong sa panganib. Hindi kita hahayaang magpunta doon ng mag-isa, matigas na sabi ni Isabel, ang matapang at matalinong manggagamot ng baryo. Sa kabila ng kanyang malamyos na boses, may di mapipigilang determinasyon sa kanyang mga mata. Kung may sinumang kayang harapin ang dilim na nasa gubat na iyon, tayo iyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ilang taon na rin silang may nararamdaman sa isa't isa, ngunit hindi nila kailanman binigkas ang salitang iyon. Ngunit ngayong may panganib na sa harapan nila, hindi na mahalaga ang anumang alinlangan, sila lang ang may tapang na harapin ang misteryo ng gubat. Pagkarating nila sa hangganan ng kagubatan, biglang lumamig ang paligid, at ang mga tunog ng kuliglig ay nawala. Tanging yabag ng kanilang mga paa ang naririnig sa tuyong lupa. Tandaan mo, anuman ang makita natin, huwag kang hihiwalay sa akin, mahinang bulong ni Samuel kay Isabel, hinigpitan ang hawak sa kanyang sibat. Sumang-ayon si Isabel, ngunit may kung anong gumugulo sa kanyang isipan. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya, tila isang di nakikitang presensya ang nagmamasid mula sa dilim. At bago pa man sila makausad ng malayo, biglang may malamig na hangin ang dumaan sa kanila, dala ang isang pabulong na halakhak na hindi nagmula sa anumang taong buhay. Isang malamig na hangin ang lumagaslas sa pagitan nina Samuel at Isabel, nagdala ng hilakbot na gumapang sa kanilang balat. Tumigil sila sa paglalakad. Tahimik ang buong kagubatan, masyadong tahimik, wala ni isang kuliglig, wala ni isang huni ng ibon. Tanging ang bigat ng kanilang hininga ang bumabasag sa katahimikan. May nakatingin sa tin, mahinang bulong ni Isabel, hinigpitan ang kapit sa kanyang sisidlan ng mga halamang pangontra. Si Samuel naman ay pinakiramdaman ang paligid. Sanay siya sa pangangaso, sa pangangalap ng pagkain mula sa kagubatan, ngunit ngayon ay ibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya, hindi ito isang mabangis na hayop o isang ligaw na espiritu. Ito ay isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Mula pa noong bata pa si Samuel, naririnig na niya ang alamat ng aswang na naninirahan sa kagubatan. Ang kanyang ama, isang matapang na mandirigma, ang nagsabi sa kanya noon, kapag may isang bagay na hindi mo maipaliwanag, huwag kang humusga agad. Hindi lahat na nakikita mong nilalang ay masama. Ngunit ang amang iyon ay hindi na bumalik mula sa kagubatang ito. Siya rin ay isa sa mga nawala, tulad ng 3 kabataang pinuntahan nila ngayon. Dala ng alaalang ito, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Kung may pagkakataon siyang iligtas ang mga nawawala at malaman ang totoo tungkol sa misteryong kinalakhan niya, gagawin niya. Si Isabel naman ay hindi lamang isang manggagamot, may mas malalim pa siyang koneksyon sa kagubatang ito. Ang kanyang ina, isang albularyo,
ay minsang binalaan siya na huwag kailanman lumapit dito. May sinumpang lihim ang kagubatan, isang lihim na hindi niya kailanman inintindi noon. Pero ngayon, nararamdaman niyang may kung anong tumatawag sa kanya mula sa loob ng dilim. Hindi boses, hindi anino, isang pakiramdam. Isang ugnayan na hindi niya kayang ipaliwanag. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang lumang puno ng balete. Doon, napansin nilang tila humihinga ang lupa. Gumagalaw ito na parang may bagay na kumikilos sa ilalim. Biglang napakapit si Isabel sa braso ni Samuel. Hindi tayo pwedeng magpatuloy nang hindi natin nalalaman kung ano ang hinaharap natin, bulong niya, ramdam ang panginginig sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Samuel. Kaya natin to, Isabel. Hindi kita pababayaan. Paano mo nasisiguro yan? Tanong ni Isabel, hindi lamang tungkol sa kanilang sitwasyon, kundi sa kanilang relasyon. Saglit na katahimikan. Matagal nang may namumuong damdamin sa pagitan nila, ngunit hindi kailanman nila ito binigkas. Ngayon, sa harap ng panganib, wala nang dahilan para ipagkaila ito. Tingin mo ba, sasama ako rito kung hindi ka mahalaga sakin? Sagot ni Samuel, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Natigilan si Isabel. Hindi niya inasahan ang sagot na iyon, hindi dito, hindi sa ganitong pagkakataon. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang nararamdaman, biglang bumukas ang lupa sa kanilang harapan. Isang malalim at madilim na butas ang lumitaw, at mula rito ay lumabas ang isang malamlam na liwanag. At sa loob ng liwanag na iyon, nakita nila ang isa sa mga nawawalang kabataan. Ngunit may isang problema, ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang mata ng isang tao. Nang makita nila ang binatang lumabas mula sa liwanag, agad silang napaatras. Si Elias, isa sa 3 nawawalang kabataan. Pero may mali. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati, wala ng buhay, tila isang salamin na hindi nagbabalik ng refleksyon. Elias, mahinang tawag ni Isabel, umaasang magpapakita ito ng reaksyon. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa kanila. Masyadong maayos ang kanyang kilos, masyadong mabagal at kalkulado, na parang hindi na siya ganap na tao. Si Samuel ay agad humarang kay Isabel, inihanda ang kanyang sibat. Elias, kung naririnig mo kami, magsalita ka, sigaw niya, ngunit patuloy itong lumapit, ang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Sa baryo, matagal nang may babala ang matatanda, huwag niyong tatanggapin ang sinumang bumalik mula sa gubat, sapagkat hindi na sila ang dating sila. Pero paano nila pipigilan ang sarili na subukang iligtas si Elias? Isabel, sa kabila ng takot, ay hindi mapakali. Bilang isang manggagamot, may tungkulin siyang protektahan ang kanyang mga kabaryo. Pero may bumabagabag sa kanya, ang enerhiyang bumabalot kay Elias ay hindi simpleng pangkukulam o masamang espiritu. Ito ay isang bagay na mas matanda pa sa kanilang lahat. Habang lumalapit si Elias, mabilis na bumalik sa isip ni Samuel ang isang alaala mula pagkabata. Noong maliit pa siya, minsan siyang naligaw sa gilid ng kagubatan. Doon, nakakita siya ng isang babae, hindi tao, hindi rin hayop. May maputlang balat ito, at ang mga mata nito ay katulad ng kay Elias ngayon. Binalaan siya nito noon, darating ang araw na babalik ako. At kapag nangyari iyon, kakailanganin mong pumili. Ngunit anong ibig sabihin nito? Bago pa man makagalaw si Samuel, isang matinis na tinig ang pumuno sa hangin. Iniisip niyo bang iligtas siya? Napalingon sila sa pinagmulan ng boses, isang babaeng nakasuot ng pulang saya,
at may mahabang buhok na dumadaloy hanggang sa lupa. Ang kanyang balat ay mas maputi pa sa liwanag ng buwan, at ang kanyang mga labi ay may bahid ng dugong hindi pa natutuyo. Isabel na pasinghap. Aswang ngunit ngumiti ang babae, tila naaaliw. Hindi ako ang halimaw sa kwento niyo. Itinuro niya si Elias, na ngayoy tila nanginginig sa harapan nila. Kayo ang pumapasok sa isang lugar na hindi niyo nauunawaan. At ang kaibigan niyong ito, isang nilalang na nasa pagitan ng dalawang mundo. Nanginginig ang kamay ni Samuel sa mahigpit na hawak sa kanyang sibat. Alam niyang hindi na si Elias ang dating Elias. Ngunit paano kung may paraan pa para siya'y mailigtas? Kung gusto niyong malaman ang katotohanan, sabi ng babae, sumama kayo sa akin. Ngunit tandaan, ang sino mang pumapasok sa mundo namin, hindi na bumabalik ng buo. Isabel at Samuel ay nagkatinginan. Hindi lang buhay ng tatlong nawawala ang nakasalalay dito, kundi pati na rin ang kanila. At ngayon, kailangan nilang pumili. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tumitibok ang puso ni Samuel sa kaba habang nakatitig sa aswang na nakangiti sa kanila. Ang babae, sa kabila ng nakakapanindig balahibong anyo, ay hindi maipaliwanag na puwersang bumabalot sa kanya. Hindi siya basta halimaw, kundi isang nilalang na may malalim na ugnayan sa kagubatang ito. Si Elias naman ay patuloy na nakatayo sa pagitan nila, nanginginig, parang may pumipigil sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata, walang bahid ng pagmamakaawa, walang pagsamo, kundi isang bagay na mas malalim, isang sigaw na hindi niya kayang bigkasin. Ano ang ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Isabel, mahigpit na hinawakan ang kanyang sisidlan ng mga halamang pangontra. Ang babae ay dahan-dahang lumapit, hindi nagmamadali, hindi natatakot. Hindi ko siya ginawang ganito, anya. Siya ang pumili. Nagkatinginan sina Samuel at Isabel. Pinili. Anong ibig sabihin nito? Bumuga ng hangin ang aswang at biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang lupa ay bahagyang gumalaw at mula rito, lumitaw ang iba pang anino sa dilim, mga hugis ng tao, mahahaba ang katawan, may malalalim na mata na tila walang kaluluwa. Si Isabel ay napaatras, pero si Samuel ay nanatiling matatag. Ano ang totoo? Tanong niya. Ang babae ay lumingon kay Elias, saka muling nagsalita. Hindi namin sila kinukuha. Sila mismo ang pumapasok sa amin. Bumigat ang pakiramdam ni Isabel. Hindi ito isang simpleng pagkidnap o pagkawala. Ang kagubatan mismo ang humihila sa kanila, at ang mga pumapasok ay hindi na muling makalalabas ng buo. Kung gusto niyo siyang isama, maaari niyong subukan, bulong ng aswang, ngunit may bahid ng babala sa kanyang boses. Pero tandaan, hindi siya nawala. Pinili niyang manatili. Si Elias, na kanina'y tila walang pakiramdam, ay biglang nagsalita sa isang paos at mahina na boses. Huwag napapitlag sina Samuel at Isabel. Isang saglit ng katahimikan. Si Samuel, sa unang pagkakataon sa buong paglalakbay nilang ito, ay nagdalawang isip. Kung sasama si Elias sa kanila, magiging tao pa ba siya? O isa na siyang nilalang na hindi na maaaring bumalik sa dati? Si Isabel ay mahigpit na nakatingin kay Samuel, hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Alam niyang wala silang kasiguraduhan kung maililigtas pa nila si Elias. At bago pa nila makapagdesisyon, isang nakapangingilabot na sigaw ang pumuno sa buong kagubatan. Sumabog ang nakapangingilabot na sigaw sa buong kagubatan, pumailan lang sa hangin na parang daing ng isang nilalang na hindi na dapat nabubuhay. Napasapo si Isabel sa kanyang dibdib,
ramdam ang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Si Samuel naman ay agad na pumosisyon, hawak ang kanyang sibat, nakapako ang tingin kay Elias, na ngayon nakayuko na parang may kung anong bumabalot sa kanya. Elias, sigaw niya. Ano nang nangyayari sa'yo? Sa halip na sumagot, unti-unting lumiyad si Elias, tila may sumisingaw mula sa kanyang katawan, itim na usok, nagkikislot sa hangin na parang may sariling buhay. Biglang natawa ang aswang. Isang malamig, malalim at walang kaluluwang halakhak. Ngayon, naiintindihan niya na, tanong niya, itinuro si Elias. Hindi na siya isa sa inyo. Hindi niyo siya maililigtas. Ngunit bago pa sila makagalaw, sa isang iglap, bumagsak si Elias sa lupa. Sumisigaw siya, hindi sa sakit kundi sa isang anyo ng matinding paghihirap, tila may nilalabanan siyang hindi nakikita. Si Isabel ay napaluhod sa tabi niya, hawak ang kanyang mukha. Lalabanan mo ito, Elias. Hindi pa huli ang lahat? Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya si Elias na kilala nila. Ang kanyang balat ay bahagyang nangingitim, ang kanyang mga kuko ay humaba, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng pagiging tao at pagiging isang bagay na hindi nila naunawaan. Si Samuel ay hinigpitan ang hawak sa sibat. Hindi ito pwedeng mangyari. Bago pa siya makakilos, isang matalim na hangin ang lumipad sa pagitan nila, at sa isang iglap, naglaho si Elias. Hindi, sigaw ni Isabel, pilit siyang inaabot, ngunit parang nalunod ito sa dilim. Si Samuel ay napaurong, hindi makapaniwala. Isa lang iyong kisapmata, si Elias, na kasama nilang hinahanap, ay nawala na lang na parang bula. Ang aswang ay ngumiti. Nagsimula na. Si Isabel ay tumayo, galit na galit, hindi na alintana ang takot. Ano nang ginawa mo sa kanya? Ngunit ang babae ay umiling. Wala akong ginawa. Siya ang pumili. At sa puntong iyon, isang nakakakilabot na realisasyon ang sumampal kay Samuel. Ang kagubatan ay hindi basta isang lugar. Isa itong buhay na nilalang, isang nilalang na nagpapasya kung sino ang dapat manatili at sino ang dapat mawala. At ang pinakamasakit sa lahat, si Elias ay matagal nang hindi bahagi ng kanilang mundo. Nanginginig ang buong katawan ni Isabel habang nakatitig sa kawalan sa lugar kung saan nawala si Elias. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang isang panaginip, isang bangungot na hindi niya kayang gisingin. Si Samuel, bagaman pilit pinapanatili ang katatagan, ay ramdam ang bigat ng nangyari. Tila ang buong mundo ay biglang naging tahimik. Ang huni ng mga kuliglig, ang ihip ng hangin, lahat ay tila naglaho kasama ni Elias. Ang aswang ay nakatingin lamang sa kanila, nakangiti pa rin, ngunit may kung anong malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa inyo, ang sino mang pinili ng gubat, hindi na muling makababalik. Ngunit hindi papayag si Isabel. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sisidla ng mga halamang pangontra, sa kamatapang na tumindig. Kung iniisip mong aalis kami ng hindi lumalaban, nagkakamali ka. Si Samuel ay nagulat sa galit sa boses ni Isabel. Hindi niya ito nakitang ganito katapang noon. Hinugot ni Isabel ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag. Ang likido sa loob nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Isa itong matagal nang ipinapasapasang pangontra sa kanilang pamilya, isang mahiwagang lunas laban sa mga nilalang ng dilim. Tulungan mo akong hanapin siya, anya kay Samuel, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hanggat hindi ko nakikitang patay si Elias sa harapan ko, hindi ako titigil.
Nagtama ang tingin ni na Samuel at Isabel, at sa huling sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Samuel. Sabay nilang hinarap ang aswang. Dalhin mo kami sa kanya, utos ni Samuel, hindi na umaatras. Ang babae ay tumawa ng mahina. At ano ang kapalit? Wala nang bumabalik mula sa lugar na iyon ng buo. Kung kailangan naming isakripisyo ang isang bahagi ng aming sarili, gagawin namin. Sa sagot na iyon, tila may bahagyang paggalang na lumitaw sa mukha ng aswang. Kung iyon ang gusto nyo, sundan nyo ako. Pinangunahan sila ng aswang sa isang mas madilim na bahagi ng gubat, isang lugar na hindi pa kailanman natuklasan ng sinuman mula sa kanilang baryo. Ang lupa rito ay itim parang sinunog. Ang hangin ay puno ng kakaibang amoy, halong bulok at pulbos na parang abo. At doon, sa gitna ng lugar na iyon, nakahandusay si Elias. Nakahiga siya sa lupa, hindi gumagalaw, ang kanyang balat ay halos wala ng kulay. Ngunit buhay pa siya, mahina, ngunit may bahid pa rin ng kanyang dating sarili. Elias, sigaw ni Isabel, patakbong lumapit sa kanya. Ngunit bago pa niya maabot ang binata, isang malakas na puwersa ang nagpatalsik sa kanya pabalik. Isang itim na anino ang lumabas mula sa lupa, isang nilalang na mas malaki, mas mapanganib kaysa sa aswang na kasama nila. Ito ang tunay na bantay ng kagubatan. Hinawakan ni Samuel ang kanyang sibat, habang si Isabel ay mabilis na binuksan ang bote ng kanyang mahiwagang likido. Alam nilang ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ang anino ay sumugod kay Isabel, ngunit mabilis siyang iniwas ni Samuel, itinutok ang kanyang sibat sa madilim na hugis. Tumagos ito, ngunit parang walang epekto. Isabel, gamitin mo na ang lunas, sigaw ni Samuel. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nagdalawang isip si Isabel. Kinuha niya ang likido at ibinuhos ito sa katawan ni Elias. Agad itong kumalat, at sa isang iglap, nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan. Ang anino ay napasigaw, tila nasasaktan sa liwanag na lumalabas mula kay Elias. Ang buong kagubatan ay yumanig, at isang malakas na hiyaw ang pumuno sa paligid. At sa loob ng ilang segundo, naglaho ang anino. Bumuka ang mga mata ni Elias. Hindi na siya ang halimaw na kanina lamang ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Siya na ulit. Nang makita ni Isabel na bumalik na ang kulay ng kanyang balat, hindi niya napigilang lumuha. Elias, bulong niya. Dahan-dahang bumangon ang binata, parang nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Isabel. Samuel. Napangiti si Samuel. Akala namin na wala ka na sa amin. Tumayo si Elias, kahit pa nanghihina. Tinignan niya ang kanyang mga kamay, bumalik na sa dati. Ano nang nangyari? Isabel ay gumiti, pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Ibinawi ka namin sa kadiliman. Ang huling pagsubok ngunit bago sila makalabas ng kagubatan, isang huling hadlang ang sumalubong sa kanila. Ang aswang ay nakaharang sa daraanan. Akala niyo ba ganoon lang kadali? Nagkatinginan sina Isabel at Samuel, handang ipaglaban muli ang kanilang kaibigan. Ngunit laking gulat nila nang umiti ang aswang. Hindi lahat ng pumapasok dito ay may kakayahang lumabas ng buhay. Saka siya tumalikod. Ngayon, umalis na kayo bago pa magbago ang isip ng kagubatan. Sa unang pagkakataon matapos ang tila isang walang katapusang bangungot, nasulyapan nilang muli ang liwanag ng buwan sa labas ng kagubatan. Habang naglalakad sila pabalik sa baryo, walang ni isa sa kanila ang nagsalita. Napakaraming tanong, napakaraming dapat pag-isipan.
Ngunit isa lang ang sigurado, hindi nila kailanman makakalimutan ang gabing ito. At kahit na iligtas nila si Elias, alam nilang may binago ang kagubatan sa kanilang lahat. Sa wakas, nakalabas na sina Isabel, Samuel at Elias sa kagubatan. Ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ngunit kahit nasa labas na sila, isang bagay ang malinaw, hindi na sila ang parehong mga taong pumasok sa kagubatang iyon. Naglakad silang tatlo pabalik sa baryo, walang imik. Napakaraming nangyari, napakaraming dapat pag-isipan. Si Elias ay tahimik, tila ninanamnam ang katotohanang buhay pa siya. Paminsan-minsan, tinutunghayan niya ang kanyang mga kamay, parang natatakot na baka bigla siyang muling mawala sa sarili. Si Isabel naman ay palaging nakatingin sa kanya, tila tinitiyak na talagang bumalik na siya ng buo. Si Samuel, kahit hindi nagsasalita, ay laging nasa tabi nilang dalawa, protektado pa rin, handang ipaglaban muli ang kanilang kaligtasan kung kinakailangan. Pagkarating nila sa baryo, tahimik ang buong lugar. Ang mga kabaryo ay mahimbing nang natutulog, walang kaalam-alam sa pinagdaanan nilang tatlo. At doon nila naunawaan. Walang sinuman ang makakaintindi ng kanilang naranasan maliban sa kanila. Ang pagsubok ng paniniwala kinabukasan, nagtipon-tipon ang buong baryo nang makita nila ang tatlo. Nagmadali ang ilang matatanda upang lapitan si Elias, gulat na buhay pa siya. Anak, paano ka nakabalik? Tanong ng kanyang ina, ang mga mata ay punong-puno ng luha. Si Elias ay hindi agad nakapagsalita. Paano niya ipapaliwanag ang mga nangyari? Si Isabel ang sumagot para sa kanya. Kinuha siya ng kagubatan pero hindi namin siya hinayaang mawala ng tuluyan. Nagtahimik ang mga tao, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang iba ay nagsimulang magbulungan. Imposible yan. Kapag kinuha ka na ng kagubatan, wala nang nakababalik. Baka hindi na siya si Elias, ang huling linyang iyon ang nagpaikot ng tiyan ni Elias sa kaba. Si Samuel, na noon pa'y tahimik lang, ay nagsalita. Kung hindi siya si Elias, bakit siya nandito? Bakit siya bumalik sa atin? Muling natahimik ang mga tao. Pagkatapos ng ilang saglit, lumapit ang pinakamatandang babailan ng baryo. May paraan para malaman kung tunay kang bumalik. Inabot niya ang isang maliit na mangkok ng banal na tubig. Uminom ka. Napatingin si Elias kay Isabel pagkatapos kay Samuel. Pareho silang tumango. Dahan-dahan, kinuha niya ang mangkok at ininom ang tubig. Walang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Isabel at si Samuel ay napangiti. Napuno ng sigawan at palakpakan ang baryo. Si Elias nga. Buhay siya. Milagro ito. Ngunit kahit yakapin siya ng kanyang ina at tapikin siya ng kanyang ama sa likod, alam ni Elias na may isang bahagi pa rin sa kanya na hindi na kailanman babalik sa dati. Ang bagong panimula sa mga araw na sumunod, sinubukan ni Elias na bumalik sa normal niyang buhay. Ngunit gabi-gabi, ginigising siya ng mga panaginip, ang malamig na hangin sa loob ng kagubatan, ang madilim na aninong muntik nang lumamon sa kanya, at ang tinig ng aswang na nagsasabing hindi lahat ay maaaring bumalik ng buo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, lumapit si Isabel. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari? Tanong niya. Tumango si Elias. Alam kong bumalik ako, pero may bahagi sa akin na nawala roon. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Kahit kami ni Samuel, hindi na rin magiging katulad ng dati.
Pero alam mo kung ano ang mahalaga? Tumingin si Elias sa kanya. Buhay tayo. At kahit ano pa ang kinuha ng kagubatan mula sa atin, may pagkakataon tayong magsimula ulit. Sa unang pagkakataon, napangiti si Elias. Bago tuluyang bumalik sa normal ang kanilang buhay, nagdesisyon sina Elias, Isabel, at Samuel na bumalik sa gilid ng kagubatan. Tiningnan nila ito sa huling pagkakataon. Hindi na ito mukhang kasing dilim ng dati. Hindi na ito mukhang nakakatakot. Ngunit alam nilang hindi ito nangangahulugang wala na itong lihim na tinatago. Hindi na tayo babalik dito, ani Samuel. Tumango sina Isabel at Elias. At sa huling pagkakataon, tumalikod sila at naglakad palayo, hindi na bilang mga biktima ng kagubatan, kundi bilang mga nakaligtas.